si Neri Nolian ng San Pablo, Laguna ang ating pong lalahok today para po sa ating What's on Your Mind, baby girl. Eto na, kausapin po natin mula nga sa San Pablo, Laguna, 66 years old, dating tindera ng isda at manok sa palengke. 4 po ang anak. Tricycle driver naman ang kanya pong mister. Magandang umaga po, Nanay Neri. Magandang umaga po, Ma'am Chacha and Sir Ted Pailon at sa inyo pong lahat diyan. Good morning po, Nanay Neri. 66 po kayo, Good tama? morning po. Ako lang po'y masayang-masaya at ako po'y napili ninyo. Oo naman po, Nanay. Gusto niyo po munang uminom ng tubig, Nanay? Bago po tayo magkwentuhan? Iinom nga po. Sige po, sige po. Okay po, Nanay. Antayin lang natin si Nanay, ha. Mukhang kapareho po ng ilan na siguro ang tagal na sumasali dito sa ating programa. And finally, natawagan, kaya medyo bumubuhos na agad ang emotions nitong si Nanay Neri Nolan. So, 4 ang anak niya. Mamaya alamin po natin, ha, ang kwentong buhay nitong si Nanay Neri. Samantala, sa mga nakikinig po sa atin, may isa pa tayong Sulit TV time check. O naibigay na ba natin lahat? Naibigay na lahat? May isa pa. Okay. Nanay Neri, good morning. Good morning po. Ako po'y Ayan. nakainom na. Ayun. Medyo mas okay na si Nanay Neri. Mas masaya na. Yan ang gusto kong Nanay Neri naman talaga. Nay, ang anak niyo po, 4. Ano pong edad ng mga anak ninyo? Opo, yung pong panganay, magpo-43 po ngayong July. 42 po bali ngayon. Opo. And then po? Yung pong sunod, magpo-41 sa June. Ayun naman pong sunod, mag-38 po. Opo. Tapos yung pong sunod, 36. Opo. Ano pong trabaho nitong mga anak ninyo? At nakatapos po ba ng pag-aaral yung mga bata? Ayun pong panganay ko, nakatapos ng at saka yung pong padalawa. Pangalawa. Edukasyon yung padalawa. Oo. Ayun pong panganay ko ay BSBA. Okay. Yung pong dalawa ay hindi na po nakatapos. Pero may trabaho na rin po, yung 38 at 36. Ayun pong bunso ko lamang, yung pong 36, nag-grab driver po siya. Opo, yung pong 41, I'm sorry, yung 38. Ay, mga wala na pong trabaho yung 3. Yun lang pong bunso ko. Kasi po yung mga nag-aalaga ng mga anak nila. Mga babae po puro yung 3. babae, si 43, 41, at 38. Opo. So ito pong 36 years old na anak niyong lalaki lang ang may trabaho. Pero nakatapos ng BSBA yung panganay, tapos yung sumunod, education. At may Opo. mga apo na po kayo. Ilan na po ang apo nyo? 14 po. Wow, ang dami na, Nanay. Oo. Madami na nga po eh. Ano pong pangalan pala ni tatay at ilang taon na siya? Reynaldo Nolian po. Oo. 71 po years old. Si Tatay Reynaldo, 71, at si Nanay Neri naman ay 66. Kamusta po si Tatay Reynaldo? Okay naman po siya? Okay naman po, nakakapag-drive pa po siya. Kaya lang po, hindi po siya ang pinakang-trabaho po niya, nagtatricycle. Oo, 71 ang edad ni Opo. Tatay Reynaldo. At nakakapagmaneho pa rin ng tricycle, pumapasada pa rin po. Opo. Ang galing naman no, Nanay. Kayo din po, wala namang karamdaman, wala pang mga maintenance sa iniinom. Ang maintenance po namin ay yung losartan. Tapos yung mister ko ay amlodipine. Oo. Yun lang, pero wala sa barangay. oo, sige po. Ngayon po, Nay, sino po sa mga anak ninyo ang kasama nyo sa bahay? Wala po, puro po may pamilya na sila. So kayong dalawa lang talaga ni tatay na nasa bahay? Ay ngayon po, yung aking isang apo na anak nung aking padalwa na taga Cavite po, ay nadito po sa amin, gawa ng nag-a-apply po sa trabaho at saka po sa school. Ilang taon na po itong apo ninyo na nakikitira sa inyo ngayon? 19 po sa July. 19 years old. Pero talagang kayo lang ni tatay ang magkasama dyan sa bahay. Opo. Oo, kasi lahat po ng mga anak ninyo pamilyado na. Opo. Opo. Ang nagbibigay naman po ba itong mga anak ninyo po sa pangangailangan nyo ni tatay? O kaya po nagtatricycle pa si mister ay para meron po kayong panggasto sa araw-araw?
Ayun pong mister ko hindi po makapag-tricycle ngayon gawa nga po ng sa init ng panahon. Opo, totoo po yan. Oo, paano po yung pangangailangan nyo everyday, nanay? Ay pero pag minsan po siya nakakaluwas din, nagdadrive siya ng four wheels. Mm. Ay ngayon po, ay pagka may on-call po siya doon sa four wheels, yun na lang po ang aming inaabangan na pag may tumawag. So on-call driver din po siya. Opo. So doon nyo po kinukuha yung pangbayad sa kuryente, pati pambili ng pagkain. Ayun pong pambayad sa kuryente namin, pagka po talagang madalang ang luwas, ayun pong kanyang, may pension po naman siya sa SS na 2,000. Ay po ang aming hindi ginagastos. Opo. At ayun po ang aming pambayad para sigurado ng may pambayad kami sa ilaw at tubig. Oh, ito po bang tinitirhan nyo dyan sa San Pablo, Laguna? Sa inyo po o nangungupahan kayo? Ito po ay relocation po ng relocation. Kagawad Kalinga po ito. Sa GK. Opo. Gano'n na po Opo. kayo katagal nakatira dyan? At taga saan po kayo dati? Galing kayo saan? Kami po dati ay taga Sampaloc Lake. Oo. Ngayon po ay dinimolis na po doon. Nilipat po Tapos kayo bigyan dyan. kami ng relocation dito sa GK. Opo. Ilang taon na po kayo naninirahan dyan? Ano po, 15 taon na pong mahigit. Matagal na rin po. Pero kayo po ni tatay ay talaga po bang taga Maynila? Saan po ang probinsya nyo? Hindi po, yung mister ko po ay taga Bicol sa Opo. Sorsogon. Ako naman po ay taga rito mismo sa Laguna, sa San Oo. Pablo. Kayo po ang talagang taga Laguna. Paano po Opo. kayo nagkakilala ni tatay? At napadpad kayo ng Sampaloc, kanyo po kanina? Ayun pong ako po kasi ay namamasukan doon sa aking, kami po ay kasi nakatira dati sa Concepcion muna bago kami napapunta ng Sampaloc Lake. Sa Marikina po ba ito? Concepcion, Marikina? Hindi po, sa Concepcion, San Pablo pa din po. Sa Laguna po? Opo, doon po kami dati sa Concepcion, kami nakikitirik doon. Opo. Doon po ang aking ina. Ngayon, ako po yung nagtatrabaho sa Karihan doon sa aking tiya. Ano pong tawag? Karihan po. Karihan. Ano po yun? Opo, dati Karihan po ang tawag Karinderya po ba yan? Ano po yan? Ayun, karinderya po. Yan. Ay, hindi po, may nakain po kasi may mga nakain. Oo nga, parang mini restaurant, ganun po. Parang kantin, Opo. ganun po siya. Opo, parang gayon. Oo, Ay, nagtatrabaho ako po kayo. Doon. Mm-mm. Ayun po yung nung kami nasa Concepcion pa. Opo. Bago po kami napupunta ng Sampaloc Lake. Opo. Ngayon po, ito pong mister ko ay nagtatracking. Pahinanti po siya sa isang truck na nagdi-deliver naman ng langis doon sa malapit sa pabrika doon sa amin. Doon po kayo nagkakilala sa pinagtatrabahuhan nyo dati. And the rest is history at nagka-4 na anak at 14 na po na apo. Nanay, lagi po kayo nanonood or nakikinig sa programa? Ano pong gamit nyo? Radyo or TV? TV po. Telebisyon. Gano'n na po kayo Opo. katagal na nanonood? Matagal na po kaya nga, akin nga pong, kaso nga po laging nawawala ang signal. Ano po bang gamit nyo? Ayun pong dati po ay, Sulit TV po. Sulit TV po ang gamit ninyo, nanay? Opo. Sigurado kang nawawala ang signal? Kasi maganda po ang signal ng Sulit TV. Ay kasi po yung TV nga po ang sira na. Gawa ng ari nga po ay minana ko sa aking anak. Okay, matagal na yung TV. Kailangan na pong palitan. Ay gawa po nang yun ay minana ko pa dun sa aking anak na bunso, yung pong nagagarab ngayon. Oh, sige po. Ito pong makukuha nyo galing sa mga Happy Anonymous natin. Saan nyo po planong gamitin? Ay sana po gusto kong magtinda-tinda ng kaunti din sa amin at nang para may mapagkitaan naman po ako at hindi naman po ako naalis ng bahay. Oo. Ano po ititinda nyo na? Mga lutong ulam din? Hindi po, gawa po ng may nagtitinda na po dito. Yung mga processed food po, sana. Processed foods. Okay, so doon nyo po Opo. dadalhin itong 2,000 piso galing sa ating Happy Anonymous. Opo. O, sige po, Nay. Bago po ang lahat, sige, ano po muna yung Bible verse na binigay po sa atin kahapon ni Pastor Jeff? Salmo 55:22.
Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan kanya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Amen. Ito pong Bible verse, base po sa inyong pagkakaintindi kahapon sa explanation ni Pastor, ano pong ibig sabihin nito para sa inyo? Ibig sabihin po ay kung ano man yung mga problema mo, yung mga dinadala mo sa buhay, ipagpasa Diyos mo na lamang at huwag mong masyadong dibdibin at may Diyos tayo na nakatungo sa atin. Ipagpasa Diyos na lamang, opo. Opo, lahat pong mga alalahanin ninyo, mga problema, ay inyo pong ibigay sa Diyos. At Sige. siya po ang bahalang tumulong sa atin. Mhm. Ayan naman po kung sa totoo ay nangyayari po talaga sa tunay na buhay ko. Mm-mm. Mm-mm. Kasi po lahat nga pong nangyayari sa akin, pinagpapasa sa Diyos ko nga po. Pag may nangyari pong maganda, salamat po. Pagka naman po nagpapasalamat din po ako. At kami po ay hanggang sa ngayon ay binibigyan pa ng malakas na katawan. Oo, malaking blessing po talaga yon na sa edad lalo na po ni tatay, no, na 71 years old, malakas pa po siya. Maging kayo po at 66, Nanay Neri. At kung lagi po kayo Opo. nanonood sa amin dito sa programa, ang sure na papadala po namin sa inyo ngayong araw na ito, after po namin ma-receive ito pong mga videos or photos na pwede nyo pong gawing katibayan nga dito po sa inyong kwento. 2,000 piso po ito, Nanay, galing sa ating mga Happy Anonymous today. Opo, salamat po. Oo, wag po sa amin, doon po sa mga nag-aambag-ambagan araw-araw, Nanay. So sana makatulong po ito para doon sa sinasabi ninyo na gusto nyo magtayo ng parang mga maliit na negosyo. Diyan nga po, nabibili kayo ng frozen goods at ibebenta. Ganun po, ano? Opo. Opo, sige po. Nanay Neri, abangan nyo po ha, ngayong araw na ito, makikipag-ugnayan po ang mga staff namin sa inyo. Aantabayanan po namin itong mga pruwebang ipapadala nyo po. Opo. Oo, Maraming pong salamat. Maraming salamat din po at kagaya ng mga nakakausap po namin dito araw-araw, Nanay Neri, hindi pa rin po ito ang ating huling ugnayan. Makakausap pa rin po namin kayo sa mga susunod pang araw o linggo. Opo. Salamat po. Marami pong salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Magandang umaga din sa inyo, Nanay Neri, at sa mga taga-dyan po sa San Pablo, Laguna. Maging kay Tatay Reynaldo, na pahinga daw nga muna sa pagta-tricycle. No, dahil at 71, sa napakainit nga daw na panahon, nag-aabang na lang si tatay ng on-call na po pwedeng maneho niya dahil hindi daw niya po kaya ang init doon po sa San Pablo, Laguna. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.